Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 26 verses 1 to 5. Ang sabi dito, ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na sila'y may katwiran. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tunay naman na hindi lahat ng mga argument patulan mo. Kailangan mo talaga ng wisdom, kailangan mo ng discernment kung kailan ka magsalita. Hindi rin pwede na palaging hinahayaan ng mangmang. Baka isipin niya, lagi siyang tama at tayo'y mali. Pero, lagi tayong mag-rely. Titignan natin kung nararapat bang i-explain pa sa kanya. Talagang i-pray natin kay Lord kung iyon ang tama. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan chapter 26 verse 6 to 10. Ang magpadala ng balita sa mamang ay napakadelikado para mo na rin inaga ang mga paa mo. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawigaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuri sa mangmang ay inuukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawigaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isa na mamana ng kahit na sino, ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 26, talata 11 hanggang 15. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 26 verses 16 to 22. Ang sabi po dito, ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya saka sasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Amin. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pambabasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 26 verses 23 to 28. Mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pilak. Ang nagtatanim at nagpapakunwari ng kanyang mga labi, ngunit siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya.
Pagka siya ay nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat may 7 karumaldumal sa kaniyang puso. Bagaman ang kaniyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan at ang kaniyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuhal doon at siyang nagpapagulong ng bato ay babalikan nito siya. Ang sinungaling na dila ay nagtatanim ng mga sinaktan niya at ang bibig na kunwang magpapuri ay gumagawa ng kapahamakan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.